Nasa linya na natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections, si Attorney John Rex Laudiangco, dahil maraming mga lugar sa Mindanao ang nagambala ng kaguluhan kanina at may ilang lugar pa rin na hindi pa nagsisimula ang botohan, lalo dyan sa may Datu Odin Sinsuat. Magandang hapon, Attorney Rex Laudiangco. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng ating taga-subaybay. Sir, anong nangyayari ngayon sa Mindanao at bakit hindi pa rin nagsisimula ang botohan dyan sa may Datu Odin Sinsuat? Tama po, dahil katatapos pa lang po mag-deploy. Ang balita po namin dun sa malalapit na paaralan po ay nagsisimula na po silang maghanda para buksan po yung ating botohan. Dahil nga po nagkaroon po ng pagmamas ng tao, hinarang po ang paglabas ng ating electoral boards na dala-dala sana yung mga balota, yung mga ACM doon sa Municipal Hall ng Datu Odin Sinsuat. Kinailangan po ng COMELEC na umaksyon at humingi ng tulong sa Philippine Marines para nga po maisagawa yung paglabas nila. Ang naging resolution po dito, kinausap po sa tulong po ng Philippine Marines yung mga tao na nakaamas at nagpapasalamat naman po kami dahil mapayapa po sila nag-disperse at dahil po doon naihatid na po unti-unti ng ating Philippine Marines ang mga tao ng mga electoral boards doon sa 34 barangays na nagkakaroon po ng 34 na mga voting centers po. At inaasahan po natin sa loob ng ilang minuto magsisimula na po sila. Sir, as we speak, magsisimula pa lang ang eleksyon dyan sa Datu Odin Sinsuat at magkakaroon po ba ng extension? Lalampas ba ang botohan hanggang alas 7 ng gabi mamaya? Titignan po natin. Ganito po lagi ang rule ng COMELEC pagdating po sa extension ng voting hours. Pagtungtong ba ng alas 7 ng gabi, gaano kataas na ang porsyento na nakaboto? Doon ba sa 30-meter radius ay meron pang mga nakapila? Baka naman po mataas na ang porsyento ng bumoto at wala nang katao-tao at wala na nakapila, baka po sa pagkakataong yun hindi na kinakailangan. Ngunit kung makikita po na at ma-assess ng ating local officers po doon na kinakailangan pa dahil marami pang hindi nakakaboto, nasa kapangyarihan naman po ng COMELEC na mag-extend po ng voting hours. And Attorney Laudiangco, ano po yung garansya natin sa mga taga-Datu Odin Sinsuat na magiging maayos na itong kanilang pagboto pagpunta sa kanilang mga presinto ngayong hapon? Ito naman po ang naipakita ng COMELEC na talagang magsasagawa po tayo ng halalan. Kanina po sinubukan tayong harangin, ngunit dahil ayaw din naman po natin na magkaroon ng karahasan at sakitan. Pinahintulutan po natin ang maayos na pakikipagdialogo ng ating mga security forces sa mga tao na nakisama naman po pinahintulutan. At kahit ano po mangyari ay pabobotohin namin kayo. Sabi nga po namin, bukod sa extension of voting hours, kung kinakailangan po, sabi, nasa kapangyarihan din po naman po ng COMELEC kung maraming madidecentralize na mag-declare ng failure of elections. But that's the last option. Ang importante po dyan, whether extension of voting hours or declaration ng failure of elections para makapagsagawa ng special elections o karugtong ng eleksyon ito, ang pagpapaboto sa ating mga kababayan ang pinakamahalagang bahagi ng halalang ito. And Attorney, gaano po kataas yung porsyento na magkakaroon po ng failure of election dito sa Datu Odin Sinsuat? Ay mababa na po, given na po na nandun na ang ating mga electoral boards. Sinisimulan na po nila ang proseso. So kami po ay naniniwala, wala na po sa equation ang failure of elections. Tuloy na po ang ating botohan. At the most po, kung sakali man, kailangan lang natin mag-extend ng voting hours, mas sigurong makakaboto ang ating mga kababayan. Sir, sunod-sunod yung insidente kanina ng mga putok ng baril na narinig dyan sa Lanao del Sur, sa Abra. May mga report na po bang pumapasok sa COMELEC about election violence? Ganito po, lahat po na nangyari mula sa Silay City, dyan po sa Lanao del Sur at sa ibang parte pa ng lugar ay undergoing investigation po ng ating mga PNP at ng ating AFP. Ang maganda lamang po, sabi nga namin, walang naganap within the immediate vicinity ng mga voting center. So hindi po kagad namin maikonekta, hindi rin po maikonekta ng investigative services natin kung talagang halalan. Basta po ito ang mahalaga nangyari. May naganap na pangyayari po na yan, agad-agad nirespondihan ng ating pulis. Sinaghahabol at tinutugis na yung mga suspects na na-identify nila. At hindi po naka-apekto doon sa general conduct ng election sa lugar. Attorney Rex Laudiangco, meron pa ho ba kayong mga huling habilin sa ating mga botante? Dahil mula ngayon, 4 o 5 oras na lamang, magsasara na yung ating mga voting precinct. Sa ating mga kababayan po, nakikiusap po kami. Ang pagboto po ay karapatan nyo. Pinaglalaban po yan ang ating mga ninuno mula noon hanggang ngayon. Kaya po wag sayangin ang pagkakataon magluklok ng mga tamang pinuno sa pamahalaan. Pinaglalaban po ito ng COMELEC. Kaya sana po hiling namin, bumoto na wag maaga na po ngayon. Wag na po natin hintayin yung last hour na baka mamaya po dumating alas 7, hindi kayo nasa pila. Ayon sa batas po natin, hindi na po kayo makakasama dahil yun lamang nasa pila pagtungtong ng alas 7 ang pagbobotohin namin kahit lumampas pa. So muli po,
atin po magsuri sa pagboto, magkaroon ng tamang impormasyon, huwag kagad maniwala sa mga fake news na lumalabas. Puntahan ang COMELEC website po para malaman natin ang totoong impormasyon. Attorney, isa na lang po, dahil kaninang umaga naging viral yung video na nakunan sa isang presinto dyan sa Abra na yung mga poll watcher tumutulong sa mga elderly na mag-shade ng kanilang mga balota. Tama po ba ito at ano po ang resolusyon ng COMELEC tungkol dito? Una po sa lahat, hindi po bawal. Talaga po yung ating mga persons with disability, senior citizens na nangangailangan ng asistor, pwedeng kumuha ng asistor. Sila po lamang ang makapagsasabi kung sino nilang gustong tumulong sa kanila. Depende po yan sa trust and confidence. Meron lang po tayong rule. Kung hindi po electoral boards ang tutulong, whether watcher yan, kasamahan sa bahay, kapitbahay, kailangan sila i-registered voter. Tandaan po natin, lahat ng watcher registered voter. Kaya nga po sila magkakabarangay, magkakilala sila. Ikalawa, dapat po magsasabi mismo yung botante na itong tao na to ang gusto niya tumulong sa kanya. Ino-note yan sa minutes, papipirmahin siya, pasusulatin pati yung tutulong. At yan po ay gagawin sa harapan ng electoral board at sa harapan po ng mga watchers. Ito po ay in plain view at nadidinig ng lahat. At ang huli po, pagka po private person ang tutulong, whether yan watcher o kung sino pa, hanggang 3 beses lang po siya tutulong. Hindi katulad, pag hihingi ka ng tulong sa electoral board, sa ating mga teachers, wala pong limit yan. Kaya po nila at pinapahintulutan sila ng batas na tumulong. So ang tanong lang po namin, bawal ba tumulong ang watcher? Hindi naman po kaagad-agad. Kaya lang po may nakikita kami conflict. Paano dapat ba binabantayan mo? Paano ka nakapagbabantay? Ginagampanan yung tungkulin mo kung meron kang tinutulungan na bumoto. So yun po naman hindi makaka-apekto sa halalan, hindi makaka-apekto sa legalidad, ngunit makaka-apekto po doon sa kanyang sinumpaan tungkulin, doon sa kanyang binabantayan na kandidato po. Ako, maraming salamat po, Attorney Rex Laudianco. Alam namin na napaka-importante ng oras sa inyo at napakaraming tumatawag din at humihingi ng mga paglilinaw sa inyo sa mga oras na to. Mabuhay po at maraming salamat po.